Okay, balik ulit tayo sa ating opinion, ating mga reaksyonan. Napanood ko lang balita na interview itong si Neri Colmenares na isa to sa mga abogado ng mga biktima di umano sa doon sa kay dating Pangulong Duterte, na kaya ang dahilan yun nandito si dating Pangulong Duterte sa dahig gawa ho nitong kaso niya sa yung i-final nitong mga makakaliwang grupo. Ito si Colmenares kasi, makakaliwang grupo kasi ito. Ito ang sabi niya, tagilid daw to si dating Pangulong Duterte na sa kanyang kaso. Ganun ang sabi niya. Hindi ko na lang yung interview niya, pero sabihin ko na lang sa inyo kung saan ko napanood yun. Doon yun sa programa nitong sa DZMM, itong si Victoria Tulad. At ito yung kasama pa niya. Hanapin nyo na lang yun kung gusto niyo mapanood. Ito lang yung gawan ko ng reaction sa kanya. So ito si Colmenares, parang na niya na hindi na makakalabas talaga si dating Pangulong Duterte dito sa kulungan niya sa The Hague. So kung talaga, kapalaran talaga natin kung sino yung napunta dyan sa lugar na yan, yung ating presidente dati, na alam naman natin kung gaano talaga niya nagmamalasakit sa Pilipinas. Alam naman natin yan eh. Hindi nasa guhit talaga siguro ng palad ng ating dating Pangulong Duterte. So tuwang-tuwa itong mga makakaliwang grupo gawa nitong bukas na ho kasi itong bueno sa Pilipinas. Kapag napanood niyo itong vlog na to, pasok na ho yan sa inyo ngayon pasok na yan sa araw na ng Lunes, pero dito kasi sa amin 7 hours ang ahead ng oras ang Europe at saka sa Pilipinas. So bukas halimbawa na lang kayo, halimbawa basta 7 oras ang lamang ninyo sa Pilipinas. So kung anong oras ang palabas to sa TV, so medyo hapon na ho to sa Pilipinas. No. Bukas di ako makapag-live din siguro nito kasi may lakad kasi ako bukas. Kaya sayang din kasi ang impeachment ni VP Sara mukhang bukas, Lunes din ang schedule nito na na rin sa House of Representatives. So bukas, dalawang dapat ang inaabangan kong napakalaking balita nito. So ito, balikan natin itong mangyayari bukas. Itong mga makakaliwang grupo talaga ay hindi sila titigil talaga na hanggat na hindi mabubulok sa kulungan si dating Pangulong Duterte, kasi sinabi pa nga dito sa na tagilid nga si dating Pangulong Duterte dito sa kanyang kaso. So kung tagilid, ako di ko masabi na tagilid talaga kasi may mga abogado naman to. Although bukas nandito na nga papunta na rin dito, nandito na yata sila ni yung mga abogado o dikit sa kay dating Pangulong Duterte. Ito sila ni Atty. Dilgra sa LTFRB yan noon, inappoint ni dating Pangulong Duterte. Si Salvador Medialdia, anak yata to ni Alfredo Lem kasi junior ang nakalagay. Si Salvador Panilo, sino pang pumunta dyan sa The Hague, at pumunta nga rin to si Neri Colmenares. Nung in-interview to siya kay Victoria Tulad at saka yung kasama niya, nandito siya sa kasalukuyan sa The Hague sa Europe. Kaya panigurado niya na magkaroon talaga ng ng investigasyon ni Pangulong Duterte. Sabi ko, itong mga to, grabe nila ang pagdikdik ni dating Pangulong Duterte sa kaso na hinaharap ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, ang mga kaso na yan na kagagawan ng mga lintik na mga dik-a na yan, kung napanoodin nyo ang balita yung sa Cebu, sa Toledo ba yun, na kaawa-awa ang bata na tinangay nga sa aso yung isa sa parte sa katawan niya, di ba? Kung napanood niyo, ako noon,
Parang napanood ko yung balita na yon, tumatayo ang balahibo ko. Sabi ko, grabe, hindi magawa sa normal na tao yan. Tapos itong mga makakaliwang grupo, itong mga, ayaw ko na talaga magmura sa mga to kasi baka maano ako dito sa YouTube kasi. Kaya lang itong mga to, tahimik sila ngayon sa nangyayari nito sa bata na to, na binalita nga to na tinali ba yon? Basta may karumal-dumal ang ginawa. Wala silang imik dito. Doon sila nag-iingay doon sa mga biktima umano ni dating Pangulong Duterte doon sa laban kontra, alam nyo na. So ito ngayon, bumalik na ulit itong nangyari sa Pilipinas. So saan sila ngayon? Ano ba talaga ang gusto nila? Kaya nakakapangkigil itong mga makakaliwang grupo. Ito si Colmenares, Laila de Lima, itong si Conte, itong litsugas na tong abogada na tong parang hindi mga abogada, ito si Nery Colmenares, abogado rin to, yung abogada na nga si Conte, itong sino pang Laila de Lima, sino pang mga ano dyan na Tenyo, mayroon pang kung na basta mga yung mga makabayan, sila ni Franz Castro, ay nako, mga ano talaga sila, mga walang mga puso ito mga to. Ito, kung mapakinggan ninyo yung interview ni Colmenares, ay mabwisit ka lang talaga sa kanyang sinasabi, pati itong media na to sa DZMM. Palibasa kasi yung ABS-CBN na isara gawa nitong laki rin ng atraso noon ni dating Pangulong Duterte itong ABS-CBN sa sa gobyerno. Kaya kung totoong tagilid si dating Pangulong Duterte, tanggap naman niya kung ano ang kanyang kahinanatnan ba sa kanyang kaso nito sa sa ICC. At ito ngayon, mga media, ang daming mga media pala dito. Kasi napanood ko rin dito sa bilyonaryo, itong si Pinky Web. Nandirito pala. Pati itong sa ABS-CBN, itong si basta maraming media ako na napanood na nag-iikot na dito sa dahig. So nga lang sila kasi hindi nila mapanood si dating Pangulong Duterte. Yan lang naman ang gusto nilang puntahan Doon sa confirmation, hindi sila masyadong interesado. Interesado sila na makita nila si dating Pangulong Duterte. Yun lang ang masasabi ko dyan. Kasi ang nabanggit ito ni Colmenares na okay lang o gusto nila makita na humaba daw yung buhok ni dating Pangulong Duterte, nangangayat, humaba yung balbas. Kaya yung gusto nila makita na yung kawawa tingnan. Imagine niyo yan kung anong klaseng tao to si Colmenares. Kung sabi ko, darating din ang araw. Bullshit mo, Colmenares. Darating din ang araw na yung ginawa mo sa matanda. Sabi ko lang, matanda si dating Pangulong Duterte, 81 anyos. Hindi, tingnan natin kung saan ka rin pupuntang hudas ka. Itong mga demonyo rin itong mga to Sinapian na rin sila ng mga pagkademonyo nila dito. Kasi imagine niyo, nandito siya ngayon sa Europe para titingnan talaga masubaybayan nila yung confirmation na yan. So imagine niyo na lang kung yung kinasuhan ninyo wala. Ano bang niyan? Kahit si dating Pangulong Duterte may pera siya, nag-iba pa rin yung niya ngayon, ang kanyang sa katawan kasi mayroon ng mga bagay na makalimutin yan tayo nga medyo bata-bata pa ng konti sa kanya, makalimutin na nga siya pa kaya na nasa edad niya ng 80 na mahigit. Pero di ba? Napaka nito mga tao na to, sabi ko, ang mga media nag-aabang sila, sino mga media na nirito, lahat na mga TV network sa Pilipinas, nagpadala yan sila ng mga mga reporter nila dito
Pero nga kayo, hindi niyo makikita si dating Pangulong Duterte. May utak yan. Alam naman ni dating Pangulong Duterte kung ano kahinatnan niya sa buhay niya. Tanggap niya na kung ano ang kanyang marating dito sa kanyang kaso. Although sabi nga niya, di ba? Matanda na ho ako. Di kung yung natitira kong buhay, di ito yung pagsilbihan ko to. Hindi ako natatakot sa kaso na itong sa ICC. O dinala nga siya dito eh. O di ba? Tapos ang mga komentaryo, sa totoo lang, sa komentaryo doon sa itong video na yan, na napanood ko kanina, grabe ah. Yung mga sinasabi nyo lang dati Pangulong Duterte, kesyo mabubulok na daw yan dito, garapo na daw iuwi. Ang dami. So sabi ko, paano sila galit na galit dito? Sabi ko, ganoon talaga. Kapag yung presidente natin na para sa akin, mas piliin ko itong presidente na to na hindi nasangkot sa mga corruption kagaya ngayon. Yan ang kaso niya. Galit na galit kayo. Samantalang ito kay Bongbong Marcos na pera natin kinulimbat ng kinulimbat. Hindi kayo galit kay Bongbong Marcos. Galit ako kay Bongbong Marcos. Nainis ako sa kanya. Tapos itong si dating Pangulong Duterte, napapahamak na ang mga natin, itong mga kabataan natin ngayon. Yung balita nga sa Cebu. 12 años en campo. Ay, dahil mo ginuna. Okay ba ako? Pero, ibimuhan ko, ang gusto ni tatay nito ko lang ang nanihan. Ikaw, perfect. Ano ba na ang sa lolo man imong motor mo gida? Yang ano ay mamagilisan og puti ha? Ito mang puti nga cover. Og dili ikaw. Ha? Ako na lang. Og dili ikaw dong anong imong giilisan ang puti nga cover? Sabay, dili daw ay baka ka nang baruga, mao din na imong barog dong. Wajud ka na luoy. Wajud ka na luoy. Pag adto ni ba nakahinda pa ka. Mao day hinda ka. Naa day plano. Naa day plano. Wa kay batasan dong. Grabe. Dako. Dino niyo mo dako dong. Dino niyo mo dako. Ginawag na ka na ako dito. Ginawag. Oh, dito ba pangita nimo? Niatubang ka na mo. Awak ka niatubang na ka dong. Disturi sa bato. Hindi ka na bata mo. Pagtarong ka ka, ipaabot mo mo. Ipaabot mo mo. Kunya, nga naman ka ni gawas. Diha. Wala ka, kaya nagpangita ko no ka. Ipangita ko no ka. May surya-silingan dito doon. Asa ang balay ni Gia? Bakit tahimik ang mga makakaliwang grupo dito? Di ba? So, di ko maintindihan ang mga tao sa atin. Yung talaga na supilin yung mga na yan, yung sakit sa ulo. Pamilya ko nga, mayroong biktima sa mga ganyan. Hindi biktima, lulong. May nalulong. Ay nako. Mabanggit ko nga lang dito. Asawa nga ng kapatid ko, lulong dyan. Pumunta ng Maynila. Bueno, doon sa Laguna. Siguro, hindi umiiwas sa mga gano'n. Hindi iniiwanan ng gano'ng bisyo niya. Wala. Sila lang din. Wala na. Ilan lang taon. Sabi ko, na nga. Kayo lang din naman. Sila na naman kasi na ganyan. Tapos, ipasa doon. JK na daw. Napakahirap ang Pilipinas ngayon. So, si dating Pangulong Duterte, kung tagilid, hindi naman ito pababayaan talaga eh. Di ba? Hindi naman ito pababayaan. Mayroon pa rin tayo at itong mga makikita natin. Boss Boy, tingnan natin bukas kung ano talaga ang kanyang kahinatnan nandito. Kasi, ayan na nga, bukas ang na talaga na malaman natin. So, abangan natin bukas. Manood tayo ng balita bukas. Sayang lang hindi ko mapanood ng live nito. Kasi may lakad nga ako bukas. So, pagbalik ko na lang, mag-reaction ulit ako dito. So, dito tayo.